Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pinagpalit sa mayaman. Ako yung pinagpalit pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Papansin. Kumanta siya. Hay nako, isang malungkot na usapan na naman para sa ating mga mahihirap. 'Di ba? Yung pangalang, 'di ba, pinagpalit sa mayaman. Yung idea pangalang na ipinagpalit ka sa iba. Nakahanap na siya ng iba. Masakit na. What more kapag harap-harapan at sobrang obvious ng dahilan na pinagpalit ka dahil mas mayaman, 'di ba? At yun nga yung letter na binasa natin kanina para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions, kung saan nakarinig na naman tayo ng isang istorya ng isang tao na hindi marunong makontento. Ng isang tao na naghangad ng karangyaan. Pero sa dulo, nga din naman. Diba? Nga. Ano te? Kotse-kotse te, balik bike ka ngayon te. Balik lakad te. Ay nako, alam nyo, ganun talaga, Paulit-ulit nating sinasabi at paulit-ulit din nating marirealize na tama talaga yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Sobrang totoo at sobrang tama nun. Pagsisisi sa pagpapalit ng tunay na pagmamahal para sa isang bagay na makinanga na akala mo mas maganda. Yun pala, wala ka ring mapapala. Alam mo, minsan talaga sa buhay, may mga taong hindi natatalo dahil mahirap sila. Natatalo dahil hindi sila nabigyan ng halaga ng taong minahal nila. Regardless, mahirap lang ako, pinagpalit mo ako sa mayaman. Hindi naman masyadong issue sa akin na pinagpalit mo ko sa mayaman o kung sino mang hudas yan, di ba? Pero yung idea na pinagpalit mo ko, with all the love that I gave you, with all the efforts and sacrifices, yun yung nakaka-insulto. Yun yung mas mahirap. Mas masakit tanggapin. Kung saan, yun yung nangyari sa liham kanina, ng isang babae na pangalanan nating Thea. Ganda ng pangalan. Bagay sa jowang mayaman. Kaso, buti nga sa'yo. Diba? May jowang hindi mayaman na nagngangalang Kupeng. Si Kupeng na walang kotse, walang mansyon, walang laman ang bulsa kung hindi pangarap. Pero meron siyang isang bagay na hindi nabibili sa kahit gaano kalaking halaga. Yung buti ng puso niya at yung laki ng pagmamahal na meron siya. Yung tipong kahit walang-wala na siya, si Thea pa rin yung pinipili niya. Kaya ganun talaga Minsan may mga kakilala din talaga tayo na kapag may kumaway, 'di ba, mula sa loob ng sasakyan, binuksan ang bintana tapos nag-hi, sasakay talaga at sasakay, 'di ba? Bigla nagmumukhang ordinaryo yung taong matagal na nagmamahal sa kanila. Nakakalimutan nila yun si Kupeng. Sino ba yun si Kupeng? Hindi ko yan kilala. Doon ka nga, dito ako sa may kotse. Dito ako kay Jojo. Oo. Gusto kong mag-ride-ride, ayoko mag-walk-walk. Which is nakakalungkot. 'Di ba? Yun, pinagpalit niya si Kupeng na totoong nagmamahal sa kanya sa isang mayaman na akala niya ay sagot na sa kanyang kahirapan or sagot na sa kanyang mga mithiin sa buhay. Sabihin ng iba, nagpapaka-practical lang naman. Kung magpapaka-practical ka, dapat may pagmamahal, 'di ba? Pwede ka rin naman maging practical dun kay Kupeng sa mahirap mong jowa. Maging practical ka, magtipid kayong dalawa. Mag-ipon kayo hanggang sa yumaman kayo.
Pero yung sabihin mong practical lang ako kaya ako nagmahal ng mas mayaman. Hindi. Practical ka kaya pinili mo yung mayaman. Alisin mo yung salitang nagmahal kasi hindi pagmamahal na maituturing yun dahil lang yun yung naging basihan mo. Kasi kung usapang pagmamahal at kung may pagmamahal man, nandun na yun sa taong mahirap, yung kay Kupeng. Nasilaw kay. Kuminang yung mga mata mo. Nabulagan ka nga eh. Nakalimutan mo yung totoong value na nilet go mo. Na mas matimbang yung pagmamahal kaysa sa pera, kaysa sa yaman. Kahit naman ako papiliin mo ko kung anong pipiliin ko, pagmamahal o pera. Siyempre dun ako sa mas praktikal. Yung mas tumatagal. Pera. Charot. Charot lang. Pwede bang pagmamahal plus pera, gano'n? Suga pa talaga to si B-Boy. Talaga, sino bang hindi, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, gano'n talaga. Kaya sige naiintindihan kita at some point. But then again, hindi kita ito-tolerate doon. Na iniwan mo yung taong nagmamahal sa'yo para lang sa perang hinahabol mo. Pinagpalit mo yung lalaking kahit nahihirapan siya, kahit na wala siyang isusupalpal sa pagmumukha mo na pera, ay pinipili ka, pinaglilingkuran ka, tapat kang minamahal. Pinagpalit mo siya sa mayaman na hindi mo naman sigurado kung ano yung kayang i-offer sa'yo aside from the wealth, aside from the services like kotse, di ba? At yung sundukan niyo, kaya pag-shopping ka. Sabihin na natin na oo, siguro sa una masaya, pasyal dito, regalo doon, post sa social media, para kang nanalo sa raffle kahit hindi naman Christmas party, di ba? I mean, tinan mo, hindi rin nagtagal. Hindi nagtagal yung taong pinili mo dahil lang sa pera. Kasi nga again, wala yung pagmamahal. Iniwan ka rin agad nang magsimula siyang mawala ng kilig. O hindi naman kaya nung mas nakakita siya ng mas better sa'yo? Mas mayaman, mas maganda? Buti nga sa'yo, deserve mo yun. At least alam mo na yung feeling na ipagpalit ka sa mas better sa'yo. Nang ganun-ganun na lang. Nang hindi kino-consider yung feeling mo. But don't get me wrong, para sa mga yes friend po natin, kung may mayaman man sa mga oras na ito na nakikinig, wala po akong problema sa inyo. In fact, gusto ko nga kayong kaibiganin. Gusto ko nga tropa-tropa tayo eh, 'di ba? Para madamay ako sa kayamanan ninyo. Walang problema. Hindi ko kayo minamasama sa usapan na 'to, no? Walang problema kung mayaman kayo, go. For as long as hindi kayo korap na politiko, go. 'Di ba? Walang problema, pinaghirapan mo yung pera, go. Hindi po issue dito yung yaman or kahirapan, 'di ba? Ang issue po natin dito, ang main point of this topic is about someone like Thea na hindi naging kontento, na masyadong naging ambisyosa, na nag-expect ng something more na hindi naman na dapat pa. 'Di ba? Sobrang nakakahinayang. Ang issue dito, yung nagloko siya. Ang issue dito, yung ganun-ganun niya nalang iniwan. Yung isang taong nagmamahal sa kanya. Yun ang point. Regardless kung mahirap mayaman yan, ang mga taong manloloko, dapat sa inyo, ginagawang panggatong sa, charot lang. Kalma. O sige, kalma. Diba? Doon mo ma-realize na hindi pala lahat ng kumikinang ay ginto. I mean, kung gano'n man yung mindset mo, ikaw yes friend na nakikinig ngayon, kung ang mindset mo na magmamahal ako ng taong mayaman, para lang yumaman din ako, para lang maging marangya din yung buhay ko, kung yun lang yung magiging purpose mo, medyo talo tayo dyan. Sabihin na natin na yes, magbe-benefit ka in terms of material na bagay? Kakayahan sa buhay? Pero mako-compromise yung totoong bagay na iyong pakay, yung pagmamahal. Mako-compromise yung pag-ibig. Imagine,
Lumalangoy ka sa kama na punong-puno ng pera. Pero pagdating sa pagmamahal, walang-wala ka. Mayaman ka sa ginto, sa perlas, sa diamante. Pero sa pagmamahal ng taong napili mong gatasan, luging-lugi ka, te. Diba? Again, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At hindi rin lahat ng mahirap ay walang maihahandog, walang maiaalay. Kasi may mga taong kahit kapos sa pera, umaapaw naman sa pagmamahal. Well, biboy-biboy yan eh. Parang ako yan eh. Wala man akong pera, wala man laman ang aking bulsa, kaya naman kitang mahalin ng 1 to sawa, di ba? Much better. I mean, kung magpapaka-practical tayo, hindi naman ako mapapalaman ng pagmamahal na yan, ng pag-ibig na yan. Okay. Pero ano ka ba? Aasa ka lang ba? Na gusto mo ba ibang tao gagalaw para sa'yo? Magtulungan kayo. Diba? Magtulungan kayo magpayaman habang minamahal nyo ang isa't isa. Pwede yon. Hindi pwedeng higa ka lang, te, abang-abang ka lang ng ayuda, ng dilihensya ng iyong asawa. Hindi ganon. Mag-asawa kayo, partnership yan. Hilaan kayo pataas. Kaya yes, friend, ikaw, bago mo palitan ang taong hindi ka pinabayaan, laging nandyan, siguraduhin mong hindi ka lang basta dahil nasilaw ka lang sa mga bagay na pwede naman din mawala kinabukasan. Dahil ang pera kayang kitain. Mahirap nga lang, oo, pero kaya yan. Pero ang taong tapat at tunay na nagmamahal, napakahirap nang hanapin yan sa panahon ngayon. At kapag nawala yan, malaki yung posibilidad na hindi na yan maibalik sa'yo. Abay, ang kapal naman ang mukha mo kung gusto mong pang bumalik yan sa'yo, di ba? Porket naranasan mo na, pumalya ako doon sa pinalit ko sa kanya, balik na nga lang ako doon sa una. Girl, have some delikadesa. Di ba? Kaya ikaw, te, kung nakikinig ka ngayon, Ate Thea, na sumulat nitong kwento or ng letter na to para kay Kupeng, maglaway ka. Hindi mo na siya matitikman. Buti nga sa'yo. Deserve mo yan. Hindi, sana makahanap ka ng katapat mo, 'di ba? Yung pagmamahal na sapat sa'yo. Hindi sobra, hindi kulang, kundi sakto. Kasi baka yun lang naman talaga hinahanap mo. Maaaring nung una hindi ka na kontento, pero sa susunod na magmamahal ka, sana yung swak na para sa'yo. Para hindi mo na iiwan. Para hindi mo na ipagpapalit sa mayaman. At sana hindi mo rin yun maranasan ulit. Kagaya nung naranasan mo doon sa unang, hindi ko talaga maiwasang sabihin deserve eh. Sorry ah. So bottom line mga yes friend, kung may nagmamahal sa iyo ng totoo, ingatan mo, pahalagahan mo, mahalin mo rin ng totoo, ng todo. Dahil baka pagdating ng araw, hahanap-hanapin mo rin siya. Ay wala, nasa akin na yan. Hindi ko yan ibibigay sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Akin na siya, ako na makikinabang sa kanya. O, diba? May magmamahal na rin sa kanya ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay mo at sinayang mo. Gold digger ka kasi masyado. Ay nakawala, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time po ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado. Sana all, walang trabaho. Oo, pero syempre gusto ko samahan ko pa rin kayo. Syempre, sayang yung sweldo, di ba? Makakapiling niyo po akong muli mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Yan. Munti ka pa ako mag-BB time. Mali pala. Hanggang Friday lang pala ang BB time. Monday to Friday po ang ating BB time, 9 p.m. to 12 midnight. Bukas po, Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. BBB na, meaning bye B-Boy Bibo. Good night, BB. Mwah, mwah. Oras natin, 11:44. Good night.
O, bagay sa'yo tong kanta. By Jeremiah. Nangihinayang. Buti nga sa'yo.